Okay, believe it or not, I'm making this vlog at exactly 4:20 a.m. Madaling araw po. Why? Kasi may nagsasabi itong September daw ang rapture. Bakit itong September daw ang rapture? Then connect dito, connect dyan, mga ganitong feast. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Isa lang po ang paniwalaan natin, ang sinabi ng mahal na Panginoong Hesukristo. Pag sinabi ng mahal na Panginoong Hesukristo na walang nakababatid at nakaaalam nito, paniwalaan natin yon. Kaysa maniwala ka dito sa ganito, ganyan. Alam po ba ninyo noong September 22, may nagsabi po nung October 2022, magra-rapture daw. Tapos nung hindi natuloy yan, ang sabi na naman niya, December 2022 na naman daw. Christmas rapture, kapa niya. Isa po siyang American vlogger ng Christian vlogger po. Sabi ko, anong ginagawa nito? At pinagmalaki pa niya, I'm doing this for almost ganitong years. Kanya, nakalimutan ko na po yung exact. Pero gusto ko sabihin niya sa kanya, you're doing that nonsense for how many years? Diba? Why? Why instead of sharing the gospel kung ano-anong kalokohan at kabalbalan ang ginagawa ng ibang mga ganyan? Ito ang feast ng ganito. Ako wala pa akong alam sa mga feast ng mga Hudyo. Sa totoo lang, Tanaka, feast of ganito. I don't care. I don't care. It doesn't matter. It doesn't matter. What matters most is New Testament. Ang nakalagay po sa New Testament, sabi ni Jesus, walang nakakaalam o nakababatid ng araw. Diba? In fact, nung nandito po sa lupa ang Panginoon, sabi niya, in fact, maski ang anak hindi alam. Pero siyempre, Diyos si Jesus. Ngayon, alam niya na. Kasi nag-restore na yung kanyang position as Diyos sa langit. Mga feast ng tabernacles, mga sukat, mga ganyan. I don't care. It doesn't matter. Ang mahalaga po talaga, yung kung ano yung nakalagay sa New Covenant. Ang sabi ni Jesus, walang nakakaalam. Sabi ko, nakakabahala. September, nagpapangalan na sila ng date, nagpapangalan na ng ganito, ng time. Don't do that. If you are a follower of the Lord Jesus Christ, susunod ka sa Kanya, simple lang naman. Huwag ka magpapangalan, huwag ka magbabanggit ng mga kalokohan na ganyan. Nonsense. Alam mo kung bakit? Hindi matutupad yung sinasabi mo. You are a false prophet pag ganyan ka. You're making nonsense. Sayang lang yung content mo. Di ba? Go back to the Bible. Maganda, mag-share na lang tayo ng good news ni Jesus na napahamak ang tao pero may kaligtasan. Ayan ang good news. Ayan ang gusto ni Pablo na ating ipangharal nga yung good news ng kaligtasan. Di ba? Kasi ganyan tayo tinawag. We were called to, share the love of Jesus. Kung ano nung kalokohan ang narinig ko, September. Enough of that. Tingnan po ninyo, 4:20, ano ba ngayon? 4:20 something na po ng umaga, AM. Then, ito ang ginawa ko. Para maano ko po kayo. Kasi baka mabasa po ninyo mga nonsense na yan dito. So, dito po tayo sa katotohanan. Pag sinabi ng Panginoong Hesukristo, wala nakababatid, wala nakababatid. Live by the day, be happy, enjoy His presence, enjoy His grace. Kaysa mag-focus ka sa mga nonsense na mga bagay. Amen? Amen. Nandiyan ang salita ng Panginoon, basahin mo. Ano ba yung gusto niyang gawin mo sa araw na ito? Lumago ka sa kanyang biyaya. Okay, kung hindi pa nakasubscribe dito, subscribe ka na, click mo ang notification bell, share this video, the wonderful love of Jesus. Yan ang importante. We were called to share His gospel, the good news of our salvation. Na wala tayong ginawa, pero dahil sa kabutihan niya, iniligtas niya tayo. Okay? Yun lang po ang gusto ko pong sabihin. And talagang napakaaga po, madaling araw po kagigising ko. Pero kailangan ko pong gawin to. Kaya ito na po. Okay. Huwag po kayong matatakot. Hindi po natin alam kung kailan po darating si Jesus. Pero
enjoy natin His presence lagi. Amen? Thank you. And Jesus truly loves us all.